Happy birthday sa'yo, Tatay Digong, ang tatay ng bayan. Ikaw 81 kaarawan, kasama mo ang mga Pilipino. Kahit may pagsubok ngayon sa iyong buhay dumaan, tibay mo'y inspirasyon, kailanman hindi makakalimutan. Happy birthday, Tatay Digong, salamat sa'yo. Dahil sa'yo nalaman ng bayan kasakiman ng gobyerno. Ang aming dasal, lakas mo'y manatiling taglay. Sa araw ng paghuhusga ay tagumpay ng ating bansa. Happy birthday sa'yo, Tatay Digong, ang tatay ng bayan. Paggalang at suporta ay hindi mawawala kailanman sa iyong sakripisyo. Kasama mo kaming nagmamahal sa'yo. Isang happy birthday aming bayani, Rodrigo Duterte. Happy birthday sa'yo, Tatay Digong, ang tatay ng bayan. Buong mundo'y nananalangin ang iyong kalayaan. Pagbati mula sa iyong pamilya, kaibigan at taong bayan. Maming dasal laging na maayos ang iyong kalusugan. Katapinan Diyos, ika'y papatnubayan. Happy birthday sa'yo, Tatay Digong, na dating Pangulo. Kaarawan mo'y kakaiba, sa iba't ibang bansa may naghahanda. Mga Pinoy nagsama-sama upang ipakita ang suporta kay Tatay Digong na pinakidnap ng ating bansa. Salamat sa'yo. Dahil sa'yo nalaman ng bayan kasakiman ng gobyerno. Ang aming dasal, lakas mo'y manatiling taglay. Sa araw ng paghuhusga ay tagumpay ng ating bansa. Sa araw ng paghuhusga ay tagumpay ng ating bansa. I would be glad to die for the Filipino. Maraming salamat, Tatay Digong Rodrigo Duterte. Ikaw ay isang dakila para sa amin, ika'y bayani. Sa walang katapusan na pagmamahal sa ating bayan, ikaw ay aming makabagong hero. Sapagkat ipinagdatanggol mo ang mamamayang Pilipino. Pagpapahirap nila sa'yo, nakita halos ng buong mundo. Tatay Digong Rodrigo Duterte, salamat sa iyong
Sinubukan mong linisin ang ating bansang Pilipinas. Napahina mo ang droga at talamak na korupsyon sa bansa. Sinigil mo ang mga oligarko, tinanggal mga kurap na politiko, gumawa ng mga infrastructure, pinaayos ang agrikultur, tinaas ang sweldo ng kapulisan, pinalinis ang mga lansangan para sa kaligtasan ng mamamayan. Maraming salamat, Tatay Digong Rodrigo Duterte. Ikaw ay isang dakila para sa amin, ika'y bayani sa walang katapusan na pagmamahal sa ating bayan. Ikaw ay aming makabagong hero, sapagkat ipinagtatanggol mo ang mamamayang Pilipino. Merong pamilya na taga Norte humingi ng tulong kay Rodrigo Duterte, may palibing ang kanilang ama. Sa libingan ng mga bayani, dekada na ang dumaan, walang pumayag na pamahalaan. Ngunit dahil sa iyong kabutihan, ito ay iyong ipinaglaban. Na may libing ang ama sa libingan ng mga bayani. Ngunit ano ang kanilang iginante? Kinawawa ang mga Duterte. Sila pa ang dahilan, ginamit ang mga nasasakupan sa pagpapakidnap, pagpapahirap at paglalagay sa'yo sa kulungan. Mga walang utang na loob, ginamit lang ang mga Duterte. Sila pala ay mga hudas, mga taksil at walang budhi. Talamak na korupsyon at katiwalian, pagsimot sa pera ng bayan, mga nakawan nitong pamahalaan. Duterte palagi pinagbibintangan, kaya sa galit ng mamamayan, lumabas na sa mga lansangan upang magpahayag ng nararamdaman, kahit ginigipit at hinahadlangan. Ito'y hindi dapat pinipigilan ng ating pamahalaan, pagkat magbabadya lang ito ng himagsikan. Maraming salamat, Rodrigo Duterte. Salamat sa iyong kabutihan.
Pilipino. Kawawang Tatay Digong, trinaydor ng Pangulong Bangag at Lulong. Ito'y di na makakalimutan, alam lahat ito ng taong bayan. Kasakiman lahat ang dahilan, kaya ika'y pilit sinisiraan. Ngunit lalo ka lang minahal ng mabubuting mamamayan. Alam nilang ika'y walang kasalanan. Matagal ng issue hanggang ngayon ay di mapatunayan. Pinipilit lang dungisan Rodrigo Duterte'ng pangalan. Dahil ika'y isang hadlang sa ambisyon ng mga kawatan. Sa sariling bayan ika'y hindi nakakasuhan. Walang makitang ebidensya ang iyong mga kalaban. Kaya ikaw ay kinidnap at pinadala sa bansang kakampi ng mga komunista, para doon ay hahatulan gamit mga testigong nababayaran. Ito namang inyong pinunong bongbong, sabi ng ate niya sa droga ay nalulong. Hiling ng bayan magpa-drug test upang malaman, ngunit ayaw niya pagkat wala daw kinalaman sa pagnitrasto sa tiwala ng taong bayan. Walang kakwenta-kwentang Pangulo, si Rodrigo Duterte ay hindi nirespeto. Pinalibing na nga ang tatay mo at hindi na pinakulong ang nanay mo. Ngunit ano ang inyong iginante kay Tatay Digong Rodrigo Duterte? Isinuko sa ibang bansa, parang hindi Pilipino. Pinakulong ninyo kahit walang mga kaso. Kawawang Tatay Digong, trinaydor ng Pangulong Bangag at Lulong. Ito'y di na makakalimutan, alam lahat ito ng taong bayan. Kasakiman lahat ang dahilan, kaya ika'y pilit sinisiraan. Ngunit lalo ka lang minahal ng mabubuting mamamayan. Tatay Digong, trinaydor ng Pangulong Bangag at Lulong. Ito'y di na makakalimutan, alam lahat ito ng taong bayan. Kasakiman lahat ang dahilan, kaya ika'y pilit sinisiraan. Ngunit lalo ka lang minahal ng mabubuting mamamayan. Tatay Digong, alam naming ika'y pinahihirapan. Kulang na lang ika'y dalhin sa iyong huling hantungan. Ngunit karamihan ng taong bayan nandito sa iyong likuran. Kaya kapag sa iyo ay may mangyari, maghahalo ang balat sa tinalupan. Kawawang Tatay Digong, trinaydor ng Pangulong Bangag at Lulong. Ito'y di na makakalimutan, alam lahat ito ng taong bayan. Kasakiman lahat ang dahilan, kaya ika'y pilit sinisiraan. Ngunit lalo ka lang minahal ng mabubuting mamamayan.
Laban lang, Tatay Digong. Tatay Digong, laban lang, Tatay Digong. Tatay Digong, laban lang, Tatay Digong. Tatay Digong, laban lang. Happy birthday sa'yo, Tatay Digong, ang tatay ng bayan. Ikaw 81 kaarawan, kasama mo mga Pilipino. Kahit may pagsubok ngayon sa iyong buhay dumaan, tibay mo'y inspirasyon, kailanman hindi makakalimutan. Happy birthday, Tatay Digong, salamat sa iyo. Dahil sa iyo nalaman ng bayan kasakiman ng gobyerno. Ang aming dasal, lakas mo'y manatiling taglay, pag-asa'y sisikat muli, ang araw ng paghuhusga ay tagumpay ng bansa. Happy birthday sa'yo, Tatay Digong, ang tatay ng bayan. Paggalang at suporta ay hindi mawawala kailanman. Sa iyong sakripisyo, kasama mo kaming nagmamahal sa'yo. Isang happy birthday, aming bayani Rodrigo Duterte. Happy birthday sa'yo, Tatay Digong, ang tatay ng bayan. Buong mundo'y nananalangin ng iyong kalayaan. Pagbati mula sa iyong pamilya, sa mga kaibigan at sa taong bayan, aming dasal, laging maayos ang iyong kalusugan. Kakampi mo ang Diyos, ikaw ay papatnubayan. Happy birthday sa'yo, Tatay Digong, na dating Pangulo. Kaarawan mo'y kakaiba, sa iba't ibang bansa may naghahanda. Mga Pinoy nagsama-sama, may kanya-kanyang dalang handa upang ipakita ang suporta kay Tatay Digong na
kinakidnap ng ating bansa. Happy birthday, Tatay Digong, salamat sa iyo. Dahil sa iyo, nalaman ng bayan kasakiman ng gobyerno. Ang aming dasal, lakas mo'y manatiling taglay, pag-asa'y sisikat muli, ang araw ng paghuhusga ay tagumpay ng bansa. Ang araw ng paghuhusga ay tagumpay ng bansa. Bakit nagkaganito ang Pilipinas na bayan ko? Sagad sa kasakiman, mga namumuno ng bayan. Walang mga plano upang bansay aasenso. Mga walang pakialam, umiyak man ng dugo ang mga Pilipino. Isa lang ang tanging pag-asa na mag-aayos sa ating bansa, upang mailigtas sa pagkakalugmok at walang direksyong pamamahala. May malasakit at tapang magpaparusa sa mga nagkakasala. Kang si Inday Sara Duterte, ang agilang mag-aahon ng bansa. Pilit ka mang pinapabagsak at pinagtutulungan ng mga pinglawan, dilaw at pula, kasama ang mga komunista, sapagkat sila'y natatakot sa matuwid mong pamamahala. Matipigil mga nakawan at siguradong sa kulungan ang kanilang kalalagyan. Inday Sara Duterte, ang aming gusto para maging Pangulo. Inday Sara Duterte, ang aming gusto para sa totoong pagbabago. Gagawing ligtas ang bansa, korupsyon at droga mawawala. Nang maranasan ng taong bayan ang bansang may kasaganaan. Lahat ay gagawin ng iyong mga kalaban. Huwag ka lang makakatakbo sa darating na halalan. Ika'y walang kinatatakutan, kahit mga oligarko di ka kayang bayaran. Inday Sara, huwag mag-alala, kakampi mo ang totoong Pilipino. Inday Sara Duterte, ang aming gusto para maging Pangulo. Inday Sara Duterte, ang aming gusto para sa totoong pagbabago. Gagawing ligtas ang bansa, korupsyon at droga mawawala. Nang maranasan ng taong bayan ang bansang may kasaganaan. Ayaw ng mga oligarko, sindikato at makakaliwang grupo, na ikaw ay makakatakbo at magiging isang Pangulo. Pagkat di na nila magagawa ang pagmamanipula sa bansa, at hindi na rin makakaporma ang grupo ng mga komunista. Inday Sara Duterte, handang ialay ang kanyang buhay, may pagpapahalaga sa kapwa, handang ayusin ang lugmok na bansa. Subok na at napatunayan sa Davao na kanyang sinilangan. Isang matapang ngunit may takot sa Diyos, kayang ipagtanggol ang ating bayan.
talaga ang pwedeng mamumuno sa bansa. Noon sila'y magkakaaway, pero ngayon ay magkahawak kamay. Malalakas ang loob na lalaban sa'yo. Walang naman na sila'y matatalo, maliban na lang sa Comelec dadayain at nanakawin ang iyong mga boto. Inday Sara Duterte ang aming gusto para maging Pangulo. Inday Sara Duterte ang aming gusto para sa totoong pagbabago. Gagawing ligtas ang bansa, korupsyon at droga mawawala. Nang maranasan ng taong bayan ang bansang may kasaganaan. Inday Sara Duterte ang aming gusto para maging Pangulo. Inday Sara Duterte ang aming gusto para sa totoong pagbabago. Gagawing ligtas ang bansa, korupsyon at droga mawawala. Nang maranasan ng taong bayan ang bansang may kasaganaan. Inday Sara Duterte. Ano ba ang tawag nyo sa presidenteng di sinasabi ang totoo? Siya ba isang sinungaling o isang fake news na pangulo? Kayo na ang humusga kung ano ang tawag sa kanya. Mga Pilipino kinakawawa at ginagawa tayong mga tanga. Sabi ni VP Sara Duterte, ang opisina ng presidente sangkot daw sa kidnapping ng mga bata sa Turkey. Opisina ng presidente sangkot din sa kidnapping kay Rodrigo Rua Duterte. Opisina ng presidente sangkot sa pagpapahirap sa mga miyembro ng KOJC. Ano ba ang tawag nyo sa presidenteng di sinasabi ang totoo? Siya ba ay isang sinungaling o isang fake news na pangulo? Kayo na ang humusga kung ano ang tawag sa kanya. Mga Pilipino kinakawawa at ginagawa tayong mga tanga. Halos lahat ng mga Pilipino di na naniniwala sa Pangulo, sa kanyang mga sinasabi. Kabaligtaran mga nangyayari. Wala daw baril nang pumasok sa KOJC. May mga baril palayo ng sabi ni Torre. Di raw papapasukin, taga-ICC. Tumulong pala at sinurrender si Rodrigo Duterte. Gagawin daw 20 pesos kada kilo ng bigas. 1 milyong pabahay bawat taon ilalabas sa 22,000 classroom. 22 lang ang lumabas. 5,000 flood control kinurap lang ng mga mambabatas. Ano ba ang tawag nyo sa presidenteng di sinasabi ang totoo? Siya ba isang sinungaling o isang fake news na pangulo? Kayo na ang humusga kung ano ang tawag sa kanya. Mga Pilipino kinakawawa at ginagawa tayong mga tanga. Ano ba ang tawag nyo sa presidenteng di sinasabi ang totoo? Siya ba isang sinungaling o isang fake news na pangulo? Kayo na ang humusga kung ano ang tawag sa kanya.
Pilipinas, o aming bansa, ang sambayanan ay nagiging kawawa. May pangulo na sobrang mahina, napaligiran ng mga sindikato ng bansa. Ang sabi ng isang kapamilya, hindi na daw Marcos ang namumuno sa bansa, kundi isang Romualdez at isang Araneta, na suportado ng mga komunista. Kawawang bansa ng mga Pilipino, pinamumunuan ng mga sindikato. Kurakot doon, kurakot dito, palaka na mastermind nakatira sa palasyo. Laganap na naman ng droga sa bansa, kidnapping at smuggling palaging ginagawa. Marami daw droga ang mga nahuhuli, ngunit walang naipakulong kahit isang may-ari. Ganito na ngayon ang ating gobyerno, walang direksyon kung saan patutungo. Puro pamumulitika ang palaging inuuna, kaya lugmok na lugmok ang ekonomiya ng bansa. Hindi na naawa sa mga taong nalubog sa baha, pinagbibentahan pa ng bigas, kawawa na nga. Ito ay nasaksihan ng mga mamamayan, mga ginagawa ng presidente, kabaliktaran sa kanyang mga sinasabi. Kawawang bansa ng mga Pilipino, pinamumunuan ng mga sindikato. Kurakot doon, kurakot dito, palaka na mastermind nakatira sa palasyo. Kawawang bansa ng mga Pilipino, pinamumunuan ng mga sindikato. Kurakot doon, kurakot dito, palaka na mastermind nakatira sa palasyo. Palaka na mastermind nakatira sa palasyo. Palaka na mastermind nakatira sa palasyo. Iba't ibang kwento sa buhay ng OFW. Mayroong mga drama, mayroon ding mga nakakatuwa. Totoong nangyari, mga kwentong hindi gawa-gawa. Ang iba ay tinatago dahil tingin nila'y nakapahiya. Hindi masabi sa pamilya para hindi mag-aalala. Kayod buong araw, sumasideline kapag may oras pa. Dahil hindi sapat ang sweldo na ipinapadala. Sa gitna ng trabaho, minsan ay napapaluha. Sa lungkot kahit sila'y naho-homesick na, iniisip
na lang na palang araw ay giginhawa. Gustuhin mang sumuko, tuloy pa rin ang laban para sa mga pamilya. Ang sabi ko noon, kapag nag-abroad ay yayaman na ako. Nang maranasan, di pala madali, gusto na lang umuwi. Dati ang pangarap ko, magtatrabaho sa Saudi o Dubai. Ngunit sa hirap ng trabaho, gusto ko na lang umuwi sa bahay. Buhay OFW, punong-puno ng sakripisyo. Kahit bagong bra at panty, minsan hindi makakabili. Buhay OFW, puro resibo ang maiipon mo. Bayad utang bahay, tuition at luho ng pamilya mo. Buhay OFW, padala doon, utang dito. Lumipas ang mga taon, kahit anong tipid, hindi pa rin nakakaipon. Gustuhin mang umuwi upang makakasama na ang buong pamilya. Pero hindi po pwede, sa mahal ng pamasahe ay wala kang pambili. Kung dati ang pangarap ko, sa abroad ang gusto para magtrabaho, ngayong nandito na ako, ang pangarap ko naman makauwi na lang sa bayan ko. Mayroon akong kumpare, sa pagtitipid ay sobrang tindi. Butas-butas na ang brief, nang hihinayang sa gastos, ayaw pang bumili. Palaging iniisip ang magandang asawa na naiwan sa bansa. Laging gusto mag-video call, si Mrs. Di available, ang bagsak sa banyo nagmamakto. Ito namang si kumare, madalas tulala pagsabit ng gabi. Tinanong anong nangyari, bubuntong hininga at sabay ngingiti. Binulong sa kasama, 5 taon na daw na walang ana-ana. Kaya bago magkasala, uuwi ng bansa at magpabembang sa asawa. Sa Pinas ang pamilya, palaging masaya, parang walang mga problema. Kapag araw ng piyesta, madami ang handa at bonggang-bongga. Ang post sa social media, masasarap na pagkain, may cake at litson pa. Samantalang si OFW, ang kinakain ay noodles lang at itlog na prito, at madalas na aalala lang kapag malapit na ang araw ng sweldo. Tawag ay bagong bayani, ngunit kakaunti lang ang nauuwing money. Pag-uwi ng Pinas, parang mga milyonaryo, gastos doon, bigay dito. Dapat alalay lang kayo nang hindi ubos agad ang pinaghirapan nyo, sapagkat kung hindi, maghahanap ka na naman ng pwedeng mauutangan. Saludo sa inyo, mga bayaning OFW.